kaya ang gustong gawin ng ating pinuno ngayon? Siyempre, mga magdanako tayo. Siguradong may bagong trabaho. Ano kaya ang pagkakabalahan natin? Malamang isang laro. Balita ko ito ang pinakamapangalid na laro sa buong mundo. Pero isa lamang laro yun, hindi ba? Maintindihan natin yan kapag dumating na tayo doon. Ang lahat doon, nanakawin natin ang mga kayamanan sa magaganap na subastahan. Sigurado ka ba dyan, Pinuno? Baka makabangga natin ang lahat ng sama sa buong mundo dahil sa inisip mo. Natatakot ka ba? Hindi ako makapaghintay. Ipag-utos mo lang! Walang problema. Sige. Mga kaibigan, lapit na kayo! Lapit na kayo! Subukan nyo na to! Baka swertein kayo! Mag-uumpisa ng isang subastahan na may kondisyon. Ito na po ang ipupusta namin! Isang diamante na nagkakalaga ng 3 milyon. Ibinibenta to kanina doon sa tindahan. Ang kondisyon ay bunong braso! Sige, galingan mo! Dito! Pumila na maayos! Ay... Naririnig ko siya. Ayaw papigil eh. Sandali lang, mga kaibigan! Magpapahinga lang muna kami. Huwag kayo mainip at sandali lang to. Gon, Kilua, kumain na tayo. Mukhang napakarami pang taong pumipila. Pero kailangan na talaga natin kumain eh. Dapat ay matapos kagad sa loob na 5 minuto ha. Sige! 250 beses nang nanalo. Nakaipon na kami ng 2.5 million geni na walang daya. Kailangan pa nating manalo na humigit kumulang sa 900,000 para maipon ang 8.9 billion. Kaya matatagalan pa tayo. Kayang-kaya ni Gunyan! Kahit imposible, eh magagawa niya posible. Buti kung umabot pa tayo. Bago natin maipon yun, sigurado kung tapos na ang subastahan. May pagtitipan ba, Mafia? Oo, sigurado magsisimula na ang subastahan. Walang kaalam-alam tungkol sa kanila ang mga ordinaryong tao. Ang balita ko ay mafia ang may hawak nun. Kaya ang mga customer ay sigurado may kaugnayan sa kanila. Talaga? Mukhang marami kang nalalaman ah. Medyo. Hindi mo naman ako katulad eh. Pupunta ba naman ako dito na walang alam? Pero, tuwing sasapit ang dilim, ito na ang pinakadelikadong lugar. Dahil nagkalat dito ang mga taong yun. Oh, tama na yung kain-kain nila ng pusa natin. O paano? Sisimulan na ba natin ulit? Sige, eto na! Magsisimula na tayo muli mga kaibigan! Bukas na ang subastahan! Sa mga oras na ito ay natutulog na siya, kaya nakapagpahinga na kami. Napagod yata kanina. Sa sobrang kalikutan at kaiiyak. Pero ang hindi ko pang masasagot ngayon ay kung anong mangyayari mamaya kapag nagising na siya. Siguradong may bibigay namin sa kanyang bagay na gusto niyang makuha. Gusto niyang makatawad mag-isa sa magaganap na subastahan. Pag nagising siya at hindi nakadalo sa okasyon, hindi ko alam kung anong kanyang mararamdaman. Ganun pala, ayusin ko ang lahat at pupunta na ako sa siyudad. Kailangan mo makuha ang unang bagay. Ang mami ng Reyna, para mapasaya natin si Leon. Naintindihan mo ba? Oo. Ako ito. Kumusta na? Maayos naman ang lahat. Dito sa labas ay normal naman ang lahat. Roger, itatawag ko kapag may nangyari. Mahigpit ang ginagawa nilang pagbabantay. Wala silang ibang pinahihintulutang makalapit sa loob ng 500 metro, kundi ang mga tagapagbantay lamang na inupahan ng komunidad. Kung hindi nila gagawin yun, mapapalibutan sila ng mga taong halangang kaluluwa. Para na rin nilang tinanggap ang mga krimen na magaganap dito. Tama ka. Maaari pa ako magtanong? Oo. Ang mga pulang mata. Ano yung sabihin ng mga pulang mata? Bakit? Mo na itanong. Wala naman ako masamang dahilan. Gusto ko lang malaman. Kasi nung ipakita niya sa atin yung larawan, parang pakiramdam ko'y nagwawala ang iyong puso. Parang merong matinding galit sa iyong kalooban. Iyon ang pagkakarinig ko. Sa palagay ko hindi gagana sa iyong pagsisinungaling. Ako ay miyembro ng kuruta. Asul ang kulay ng aming mata. Bigla itong namumula pag napukaw ang aming emosyon. Kaya para hindi nila ako mahalata, naglalagay ako ng contact lens. Para mabawi ang mata ng aking mga kasamahan. Kaya ako tinanggap ang trabahong ito. Para sa tribo ng kuruta, babawiin ko ang lahat ng yon kahit anong mangyari. Sasabihin mo ba kay Dartzord? Mabuting hindi na lang. Ayoko matapos ang aking buhay eh.
Pati ba yun, kaya mo rin sabihin? Hindi sinungaling ang tibok ng puso. Nung simulan mo magsalita, ang tonong narinig ko ay masyadong kalmado. Kaya lang masyado rin malamig. Yun ang tono ng isang taong handang ibuwis ang lahat para matupad lamang ang kanyang misyon. Wala kang balak na masama sa akin pero pag nagkamali ako, katapusan ko na. Ikaw, bakit mo tinanggap ang trabahong ito? Bakit mo natanong? Wala naman, gusto ko lang. Ayos kong nasabihin ko sa'yo? Paano ka magsinungaling ako? Malalaman ko yan sa iyong mga mata. Isa rin ako professional na hunter. Ang tawag nila sa katulad ko ay music hunter. Ang hinahanap ko ay nota ng musika. Hindi ka nagsisinungaling pero may itinatago ka ayon sa mga mata mo. Hindi naman nalalayo sa tamang ginawa mong paghula eh. Ang tunay kong hinahanap ay ang sonata ng kadiliman. Isa yung komposisyon na ang lumikha ay ang prinsipe ng kadiliman. Meron yung 4 na bahagi. Piano, violin, flauta at lira. Kapag ginamit yun o pinakinggan ng kahit na sino, makakaranas siya ng matinding kamalasan sa kanyang buhay. Hindi kaya isa lang yung lumang kasabihan. Hindi na yata kapanipaniwalan may katotohanan ng lahat ng yon. Ang narinig ko pa lamang ay ang tono na gawa ng flauta. Unang bahagi pa lamang, nagkaganito na ako. Pasensya ka na ha, wala akong dalang lumang larawan. Yung kaibigan ko tumungtog nun, biglang binawian ng buhay. Nagkaganito ang buo niyang katawan. Ang nagturo sa kanya dating kakilala na ang sabi, huwag niyang tutugtugin. Pero ewan ko pa, isang araw nagkatuwaan kami, nakainom kami, at doon ko natutunan ang kakayahang ito. Pero gusto kong maibalik sa dating aking katawan, kahit anong paraan. Ayoko na sanang may sumunod pa sa nangyari sa akin ito. Kaya pilit ko yung hahanapin at wawasakin para mawala na. Kaya ako tinanggap ang trabahong ito, baka kakilala ng halimaw na yan yung isa pang halimaw na hinahanap ko. Pareho lang tayo, diba? Huh? O siya, ituloy na natin ang trabaho. Magsisimula ng subastahan eh. Ano ba? Sino ba kayo? Nakakatuwa ang mga bisita. Lahat sila ay mula sa kilalang pamilya. At ang karamihan pa sa kanila ay mga boss. Nagulat nga ako. Bakit? Isa itong subastahan, hindi ba? Pwede naman sila magpadala na lang ng tauhan. Maaari din nila ipakita kung gaano sila kayaman. Habang tumataas ang ginagawang pagtawad, 5% naman ang mapupunta sa komunidad bilang komisyon. Sa madaling salita, karangalan ito para sa kanila. Maganda itong oportunidad para may pagmalaki sa buong mundo ang kayamanan ng kanilang buong pamilya. Kaya naman masyadong maingat ang mga nakapalibot na mafia. Nabalitaan ko rin na ang ibang pamilya ay bumagsak ang kabuhayan dahil sa kayabangan at walang tigil ng pakikipagkompetensya sa mga katulad nila. Talaga, baka ang boss natin ang isa sa mga sinasabi mo. Ang sabi niya ay baliwala sa kanyang pera. Ano bang nangyayari dito? Anong problema, Iwarenko? Rotisserie, Trink, Remy, Exco, at yung iba pa sa linyang yon, wala pang nagpapakitang konektado sa kanila. Ano sabi mo? Hindi ba regular sila sa ganitong supustahan? Tama ka dyan. Ang koneksyon ng 4 na pamilyang yon ay pare-pareho silang kliyente sa panghuhulang ginagawa ng ating boss. Ganun pala. Ang katotohanan sa naging butas ang panghuhula ng ating bossing. Ibig sabihin, seryoso na talaga to. Basta ipagpapatuloy natin ang ating trabaho kahit na sino pa at kahit kailan umatake ang ating mga kalaban. Yun lang ang dapat nating isipin sa ngayon. Sa lihim na subastahan ay tataas ang lahat ng presyo. Dito na rin mananahimik ang iyong buhay. Huwag kang bababa sa hagdan ng hindi tumataas. Huwag ka rin lalaban ng paramihan ng bilang. Baka mabigo ka lang. Magandang gabi.
Mabuti naman at nakarating kayo sa okasyon na to. Paano? Siguro hindi na natin kailangan pagpatuloy pa ang kalokohan ito. Dahil ihahatid na namin kayo sa libingan! Bilis, magtago kayo sa likod ko! Black Shadow! Labing isang itim na anino, protektahan niyo ako! Mga bala ng Nen, nagmula din siya sa pagpapalabas. Ang lahat ng bala lumalabas sa kanya ay hindi kayang pigilan ng aking kapangyarihan. Tochino! Lumabas na kayo! Bilis, sabihin niyo sa kanila! Ang hula ng aming amo, nagkatotoo na! Tawagan mo ang ating pinuno! Wala naman yatang kahirap-hirap. Hindi mo man lang ako tiniran kahit malit na trabaho. Ngayon na, Demi-chan. Higupin mo ang lahat ng dumi sa silid na ito. Ang lahat ng katawan, pati na rin mga upuan. Oh? Meron pa ako nakikitang gumagalaw dun eh. Samahan niyo! Sino ba kayo? Kahit ano pang gawin niyo, ito ang inyong katapusan. Sisiguraduhin mo ang komunidad na maghihirap kayo. Pati na rin ang buo niyong pamilya. Hindi na kayo makakalis sa lugar na ito. Sinuso ba? Amelia, ano naman kaya yun? Ano kaya ang nangyari? Maraming kosyeng nagdaratingan sa labas. Nagmamadali sila. Tatawagan ko si Darkson. Sige. Puntahan niyo ang gusali. Magmadali kayo. Ako na lamang ang bahalang magutos sa Ring Seng. Tayo na. Oo. Kahit isang tao? Wala na. Tama. Wala nang lahat ng gwardya. Pati na rin ang mga bisita. Ang pati mga bisita sa loob ng gusali ay naglahong lahat. Ang ibang tauhan ng bawat pamilya pumasok na rin dito. Nagkakagulo na silang lahat. Baka nag-iwan ng palatandaan sina Tochino at ang kanyang mga kasama. Hanapin niyo yon. Bilisan niyo. Ano ba kayo? Wala pa ba kayo nakikita? Gamitin yung mga mata nyo! Ito ay... Ah! Kibuazi yan! Ganun ba? Hindi ako makapaniwala ang mga taong may ganong kakayahan ay natalo nila kaagad. Ngayon, sigurado na akong wala nang ibang natitirang buhay dyan. Maghintay lang kayo dyan hanggang sa makita natin ang gagawin ng komunidad. Mamaya ko nasasabihin ang gagawin nyo. Ang lahat ng ginto! Ninakaw! Saan naman kaya napunta ang lahat ng yon? Isa lang ang dadaanan nila sa rooftop. Oo, naiintindihan ko. Kayo, ikalat niyo na ang balita sa lahat ng miyembro ng Yorkview City. Kapag nakakita kayo ng kahina-hinalang sasakyan, pasabugin niyo kaagad. Basta siguraduhin niyo lang na ibabalik niyo dito ang pinuno. Magbibigay ng malaking pabuya ang komunidad. Sigurado ba? Kung gano'n, nagkatotoo ang kanyang hula. Sa palagay ko'y kulang na ating tauhan. Pero hindi ako magpapahuli sa iba. Kailangan ko rin mabawi agad na ninakaw na mami. Gawin niyo ang lahat para makita ang mga magnanakaw na yon. Maliwanag? Oo. Kurapika, Senritsu. Kasama ko ang Ringseng. Ipagpapatuloy namin ang pagbabantay kay boss. Sumama na kayo kay Skuwara. Pumunta kayo sa krus na daan sa may Central Square. Hanapin niyo ang mga magnanakaw.
wala na ang iba nating kasamahan. Hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari. Pero ngayon, Ganun din ako. masyadong malakas ang kapangyarihan ng kanilang men at mahusay na magnanakaw. Kahit ang matinik at malakas na puwersa ng mafia ay wala ring nagawa laban sa kanilang kasamaan. Isang grupo lamang ang nasisiguro kung makakagawa ng ganito. Ang Spider! Nandito sila sa York New City! Huwag na kayo magsayang ng oras sa katatakbo! Sakay! Walang laman ng Bolt? Oo. Kahit isang piraso ay wala kami nakita doon sa loob. Sabi ng subastador na nakausap namin, inilipat daw nilang lahat ng kayamanan sa ibang lugar makalipas ang isang oras para makasiguro na ligtas sa mga magnanakaw. Para yatang alam na nilang mangyayari ang ganito. Talaga? Masyado namang madali nilang nalaman. May nangahas. Sino kayo sa kanila? Walang ganon sa ating grupo. Tsaka para sa akin, ang ahas ay hindi miyembro ng ating samahan. Kung hindi ako nagkakamali, ang ahas ay matagal lang nawala sa ating mundo. Kaya paano niya mabibenta ang ating grupo sa mga hampas lupang mafia na yan? Anong gantimpalang makukuha niya? Anong ibibigay sa kanya ng mafia para ikanta ang gagawin natin ito? Pera? Kasikatan? Posisyon? Sa tingin mo ba hindi natin kayang ibigay yan sa kanya? At magiging masaya kaya siya pagkatapos nito? Wala nga makakaisip ng ganon. Sandali lang. May isa pa akong hindi naiintindihan. Kung nagdududa tayong meron nga silang espiya, ibig sabihin mali ang kanilang plano. Kung talagang nakakuha sila ng impormasyon na ang grupo ng Spider ang papunta para kunin ang mga kayamanan, dapat ay hindi lamang ganito ang pag-iingat na ginawa nila. Kung pagbabasehan ko mga kwento nyo, ang ginawang paghahanda ng mafia ay parang walang masamang mangyayari sa araw ng subastahan, kaya hindi sila nakapaghandang mabuti. Meron pang isang tanong sa isip ko. Bakit hindi man lamang nila sinabihan ng kanilang mga bisita o tagapagbantay na inilipat na pala nila ang mga kayamanan? Kung meron man silang nasagap na impormasyon, ay hindi pa rin iyon eksakto. Kaya hindi nila paghandaan ang gagawin natin. Pero kahit nagkaganon, nasisiguro kong mayroon pa rin tiwala sa impormasyong iyon ng mga pinuno ng mafia community. Hindi ko pa rin maintindihan kung anong klaseng impormasyon. Kung saan ito nanggaling at para kanino. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tinanong mo ba siya kung saang lugar nila dinala ang mga kayamanan? Oo, kaya lang. Masyado siyang matigas. Hindi niya sinabi sa amin hanggang sa malagutan siya ng hininga. Pinag-aralan ni Faith ang kanyang katawan, kaya nagsasabi siya ng totoo. Siya na yata ang pinakamalas sa tao sa araw nito. Nakakuha ko ng impormasyon tungkol sa tao na nakakaalam. Isa siya sa tinatawag nilang Inju. Isa yung grupo ng mandirigma na pinagmamalaki ng komunidad. Binuo sila ng 10 nakatatandang ulo ng institusyon. 10 nakakatandang ulo ng institusyon? Franklin, ano ba yon? Sila ang pinuno ng mafia community na namamahala sa naganap na subastahan. Ang 10 pamilyang yun ang may hawak sa 10 bahagi sa 6 na kontinente. Ang sinasabi niyang grupo ng Inju ay binubuo ng 10 katao. Nagtitipo ng mga taong yun tuwing magkakaroon ng okasyon na tulad nito para mapag-usapan ang dapat gawin. Talaga? Kung ganun sila palang nakakaalam kung ano mangyayari sa subastahan. Kung ganon, dahil wala din yung sinasabi ninyong pinagmamalaki nilang grupo na Inju, ibig sabihin na hindi rin nila inaasahan na darating ang ating grupo. Tama yun. Gaya ng sinabi mo, mahina ang proteksyon na ginawa nila para sa subastahan. Teka, ano nga pala ang sasakyan ang ginamit nila para ilipat ang kayamanan? Wala. Basta sinabi niya lang sa akin na isang miyembro ng Inju ang dumating. Ang sukat ng Bolt ay 25 metro kwadrado. Punong-puno yun para sa subastahan. Pumasok daw sa loob yung lalaki na walang hawak. Lumabas din kagad ng walang bitbit sa kamay. Pero pagtingin niya ay wala nang laman ng Bolt. Ang tawag sa kanya ay Aul. Ang kapangyarihan ng ninataglay niya ay kapareho ng kay Shizuku. Parang gano'n na nga. Sa insidenteng nangyari sa naganap na subastahan, siguradong may duda na rin sila. Na ang may kagagawa noon ay marunong gumamit ng nen. Ang pinakamagaling na grupo ng mandirigma na tinatawag na Inju, hindi na talaga ako makapaghintay.
Pwede ko ba subukan kung gaano sila kalakas? Sige. Bakit hindi ka magpakita ng isang halimbawa? Sinisiguro ko sa iyo isa-isa silang maglalabasan. Finally, face to face with the spiders. Next time on Hunter x Hunter. Phantom Troop, the Shadow Beasts, Community, Chain Jail.